Ang tamang pag-iimbak ng pagkain ay may direktang epekto sa kalusugan, lalo na sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang uri ng pagkain na nawawala ang nutrisyon o mas madaling masira kapag nailalagay sa maling temperatura. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 3 karaniwang pagkain na hindi dapat inilalagay sa refrigerator at 3 pagkain na kailangang panatilihing malamig upang mapanatili ang kalidad, kaligtasan, at nutrisyon ng mga ito. Lahat ng impormasyon ay batay sa rekomendasyon ng mga kilalang institusyong pangkalusugan at pananaliksik sa agham ng pagkain. Ang bawang ay isa sa mga pinakapangkaraniwang sangkap sa kusina at kilala sa mga benepisyong pangkalusugan nito. Kabilang ang antimicrobial properties at potensyal na epekto sa pagpapababa ng blood pressure. Gayunpaman, ang paraan ng pag-iimbak nito ay may malaking impluwensya sa kalidad at kaligtasan ng produkto, lalo na para sa mga nakatatanda. Ayon sa United States Department of Agriculture USDA, ang buong ulo ng bawang ay hindi dapat itinatago sa refrigerator. Kapag inilagay sa malamig na kapaligiran na may mataas na antas ng kahalumigmigan, nagiging mas madali para sa amag o mold spores na tumubo. Bukod dito, ang malamig na temperatura ay maaaring magpabilis ng pag-usbong ng usbong sprouting na hindi lamang nakaaapekto sa lasa, kundi maaari ring magpababa ng nutritional value. Ipinakita rin sa isang ulat ng National Center for Home Food Preservation 2020 na ang bawang na nakastore sa oil at inilagay sa ref ay may potensyal na pagmulan ng Clostridium botulinum, ang bakteryum na sanhi ng botulism, isang bihira ngunit seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng pagkaparalisa. Ang panganib na ito ay mas mataas sa mga taong may huminang immune system, kabilang ang mga matatanda. Kung nais mapanatili ang kalidad ng bawang, inirerekomenda ng mga eksperto ang paglalagay nito sa room temperature, sa isang maaliwalas at tuyong lugar, gaya ng basket sa ibabaw ng countertop. Ang ganitong kondisyon ay tumutulong na mapanatili ang natural na dryness ng balat ng bawang, na siyang nagsisilbing pananggalang laban sa moisture-related spoilage. Para sa mga nakatatanda, ang pag-iwas sa paglalagay ng bawang sa ref ay hindi lamang usapin ng lasa o texture, kundi ng food safety. Kapag hindi maayos ang storage, maaaring hindi makita ang kontaminasyon sa unang tingin at ito ay isang panganib na hindi dapat ipagsawalang bahala. Tandaan, ang bawang ay isang staple ng healthy diet. Ngunit dapat din itong itago sa tamang paraan upang mapakinabangan ang benepisyo nito ng buo at ligtas. Ang kamatis ay isang pangunahing bahagi ng dieta ng maraming matatanda dahil sa taglay nitong lycopene, isang antioxidant na may potensyal na epekto sa pagbawas ng panganib sa ilang uri ng kanser at sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso. Gayunpaman, ang maling pag-iimbak nito, lalo na ang pagpapalamig sa hindi tamang panahon, ay maaaring magpababa sa kalidad ng prutas at magdulot ng pagkawala ng ilan sa mga mahahalagang nutrisyon nito. Ayon sa pag-aaral ng University of Florida's Institute of Food and Agricultural Sciences (UF-IFAS), noong 2016 ang paglalagay ng kamatis sa refrigerator bago ito tuluyang mahinog ay nagdudulot ng enzymatic suppression, kung saan ang mga enzymes na responsable sa aroma at lasa ng kamatis ay natitigil ang aktibidad. Ang resulta ay isang prutas na bagamat mukhang buo sa labas, ay may mapaklang lasa at masirang texture sa loob.
Sa madaling salita, nagiging malamig ngunit hindi na masarap kainin. Dagdag pa rito, ang malamig na temperatura sa loob ng refrigerator karaniwang 4 degrees o mas mababa ay nagdudulot ng chilling injury sa mga hindi paganap na hinog na kamatis. Ang mga epekto nito ay maaaring makita sa anyo ng pagputi ng balat, pagkapal ng balat, at pagbagsak ng natural na asukal sa laman. Ayon sa isang ulat ng Post-Harvest Technology Center ng University of California, Davis 2018, ang ganitong kondisyon ay hindi lamang nagpapababa sa kalidad, kundi nagre-resulta rin sa mas mabilis na pagkasira kapag inilabas sa room temperature. Ang pinakamainam na paraan ng pag-iimbak ng kamatis ay ang panatilihin ito sa temperatura ng silid room temperature, malayo sa direktang sikat ng araw, at may sapat na daloy ng hangin. Kung ang kamatis ay hinog na at hindi agad kakainin, maaari lamang itong ilagay sa refrigerator sa loob ng 1 hanggang 2 araw, ngunit dapat itong ibalik muna sa room temperature bago kainin upang bahagyang maibalik ang lasa. Para sa mga matatanda na may mas pinong panlasa o problema sa gana sa pagkain, mahalagang mapanatili ang natural na lasa ng pagkain. Ang malamig na kamatis na may sirang texture ay hindi lamang hindi kaaya-aya sa pagkain, kundi maaari ring magpababa sa kabuuang nutritional intake ng isang individual. Kaya't mainam na sundin ang wastong paraan ng pag-iimbak upang mapanatili ang parehong sustansya at kalidad ng kamatis. Ang tinapay ay isa sa mga staple food sa maraming tahanan, lalo na para sa mga nakatatanda na nangangailangan ng madali at mabilis na mapagkukunan ng enerhiya. Gayunpaman, mayroong malawak na maling akala na ang paglalagay ng tinapay sa refrigerator ay nakakatulong upang mapahaba ang shelf life nito. Sa katunayan, ang pagpapalamig ng tinapay ay mas nakakasama kaysa sa nakabubuti, lalo na kung ang layunin ay panatilihin itong malambot at masarap kainin. Ayon sa isang ulat mula sa Harvard T.H.E. Chan School of Public Health 2020, ang starch molecule sa tinapay ay sumasailalim sa tinatawag na retrogradation sa mababang temperatura. Ito ay isang proseso kung saan ang mga starch ay bumabalik sa orihinal nitong solidong anyo pagkatapos maluto, at ang epekto nito ay ang pagkatuyo at pagtigas ng tinapay, kahit hindi pa ito lumipas sa expiration date. Ibig sabihin, kahit bago pa ang tinapay, nagmumukha na itong luma at matigas kapag inilagay sa ref. Dagdag pa rito, isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Food Science 2017 ay nagpakita na ang refrigeration ng tinapay ay hindi epektibo sa pagpigil ng paglago ng amag, maliban na lang kung ito ay naka-vacuum seal. Sa karamihan ng mga regular na storage conditions sa bahay, ang malamig at mamasa-masang kapaligiran sa loob ng refrigerator ay maaari pang magdulot ng mold growth, lalo na kung ang tinapay ay nakaimbak sa plastic bag ng walang tamang airflow. Mas mainam na itago ang tinapay sa isang airtight container o resealable paper bag at ilagay sa isang tuyo at malamlam na lugar tulad ng pantry. Kung alam na hindi agad mauubos ang buong loaf, mas mainam na hatiin ito at i-freeze ang kalahati. Ayon sa U.S. Department of Agriculture USDA, ang tinapay na naka-freeze ay maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 buwan na walang malaking pagbabago sa texture o lasa, basta't ito ay maayos ang pagkakabalot. Para sa mga nakatatanda na may mga issue sa ngipin, gilagid o swallowing, ang pagkakaroon ng malambot at madaling nguyain na tinapay ay mahalaga.
Ang malamig at matigas na tinapay ay hindi lamang mahirap nguyain, kundi maaaring magdulot ng discomfort sa pagkain. Kaya't sa halip na ilagay agad sa refrigerator, dapat isaalang-alang ang tamang paraan ng pag-iimbak upang mapanatili ang kalidad, kalinisan, at kaligtasan ng tinapay sa pang-araw-araw na konsumo. Ang yogurt ay kilala bilang isang functional food na may mataas na nutritional value, lalo na para sa mga senior citizens. Bukod sa protina at calcium na mahalaga para sa kalusugan ng buto, ang yogurt ay naglalaman ng live probiotic cultures na sumusuporta sa tamang balanse ng mikrobiota sa bituka. Ngunit upang mapanatili ang bisa ng mga probiotic na ito at maiwasan ang panganib ng bacterial contamination, mahalaga na ito ay laging nakaimbak sa tamang malamig na temperatura. Ayon sa Food and Drug Administration (FDA) ng Estados Unidos, ang yogurt ay dapat panatilihin sa temperatura na hindi lalampas sa 4°C 40°C. Kapag ang yogurt ay naiwan sa temperatura ng silid room temperature ng lampas sa 2 oras, nagsisimula ng dumami ang mga mapaminsalang bakterya gaya ng Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, at Salmonella. Ang panganib ay lalong mataas para sa mga matatanda na may mahinang immune system at mas mabagal ang metabolic response. Isang pag-aaral mula sa Journal of Dairy Science 2019 ang nagpakita na kahit ang short-term exposure ng yogurt sa room temperature ay may negatibong epekto sa viability ng probiotics. Ayon sa pagsusuri, sa loob lamang ng 3 oras sa 25°C, bumaba ng mahigit 30% ang bilang ng viable probiotic cells sa yogurt samples. Ito ay nangangahulugan na ang mga benepisyong pangkalusugan mula sa probiotics tulad ng mas mahusay na digestion, regulasyon ng pagdumi, at pagsuporta sa immune function ay maaaring hindi makamit kung mali ang storage practice. Bukod sa probiotics, ang yogurt ay isa ring high-risk food pagdating sa microbial spoilage. Hindi tulad ng ultra-high temperature UHT milk na may mas matagal na shelf life, ang yogurt ay isang low-acid dairy product na mas madaling tamaan ng contamination. Sa mga nakatatanda, ang pagkain ng yogurt na naiwan sa labas ng ref ay maaaring magdulot ng mga sintomas gaya ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, o pagtatae mga kondisyon na mas mabilis magdulot ng dehydration o electrolyte imbalance sa mga senior adults. Para sa mas ligtas na paghawak ng yogurt sa araw-araw, panatilihin ito sa pinakamas malamig na bahagi ng ref. Kung magbaon ng yogurt sa labas ng bahay, gumamit ng insulated lunch bag na may ice pack. Huwag kainin ang yogurt na may amoy, pagbabago sa kulay, o watery separation. Mga senyales na ito ay maaaring kontaminado. Sa tamang pag-iimbak ng yogurt, hindi lamang natin pinapanatili ang kalidad at lasa ng produkto, kundi tinitiyak din ang pagiging epektibo ng mga probiotics at ang kaligtasan ng pagkain, lalo na para sa mga matatanda na nangangailangan ng mas mataas na pangangalaga sa kalusugan ng kanilang bituka at kabuuang resistensya. Ang gatas ay isang mahalagang bahagi ng pagkain ng maraming nakatatanda. Ito ay mayaman sa calcium, vitamin D, at protina, mga sustansyang kinakailangan para mapanatili ang kalusugan ng buto, ngipin, at kalamnan. Subalit dahil sa pagiging highly perishable ng gatas, ito ay dapat laging itago sa tamang temperatura upang maiwasan ang kontaminasyon at panganib ng foodborne illnesses. Ayon sa United States Food and Drug Administration (FDA), ang gatas ay dapat panatilihin sa temperatura ng hindi lalampas sa 4°C. Sa mga pag-aaral, ipinapakita na ang bakterya tulad ng Listeria monocytogenes
coli at Salmonella ay maaaring dumami ng mabilis kung ang gatas ay na-expose sa room temperature ng mahigit sa 2 oras. Sa mas mainit na klima o kapag ang temperatura sa paligid ay higit sa 32 degree Celsius, ang limitasyon ay bumababa pa sa 1 oras. Ang panganib ng pag-inom ng gatas na hindi na itago ng maayos ay hindi dapat balewalain. Lalo na para sa mga taong may osinim na immune system tulad ng mga taong lampas, edad 60, may diabetes, o may chronic kidney disease. Ayon sa ulat ng Centers for Disease Control and Prevention CDC, 2021, humigit kumulang 1 sa bawat 6 na kaso ng foodborne illness sa Estados Unidos ay nag-uugat sa mga produkto ng gatas, lalo na kapag hindi tama ang paghawak o pag-iimbak. Bukod pa rito, ang pasteurized milk. Kahit na dumaan sa proseso ng pag-init upang patayin ang karamihan ng bakterya, ay hindi sterile. Ibig sabihin, may posibilidad pa rin itong masira kung hindi maayos ang storage. Ang tinatawag na temperature abuse o paulit-ulit na exposure ng gatas sa mataas na temperatura ay nagpapabilis sa pagkasira ng protina at lipid content. Pati na rin sa produksyon ng off-smell compounds tulad ng sulfur at aldehydes. Para sa mas ligtas at epektibong pag-iimbak ng gatas sa mga tahanan ng nakatatanda, ilagay ang gatas sa pinakamas malamig na bahagi ng refrigerator. Kadalasang sa likod na bahagi at hindi sa pintuan. Huwag ibalik sa ref ang gatas na naibabad na sa init ng matagal. Isara ng mahigpit ang lalagyan upang hindi ito ma-expose sa amoy ng ibang pagkain o sa hangin na maaaring magdala ng mikrobyo. Iwasang inumin ang gatas diretso mula sa karton upang maiwasan ang cross-contamination. Sa pang-araw-araw na nutrisyon ng mga senior citizens, mahalaga ang gatas bilang bahagi ng balanced diet. Ngunit kailangang tandaan na ang nutrisyon ay hindi sapat kung hindi ligtas. Ang wastong pag-iimbak at paghawak ng gatas ay hindi lamang nakatutulong sa pagpapanatili ng kalidad, kundi sa pag-iwas sa mga komplikasyon na maaaring magdulot ng matinding epekto sa kalusugan ng mga matatanda. Sa mga tahanang may mga senior citizens, karaniwan ang pag-iimbak ng sobrang pagkain o tinatawag na leftovers. Ito ay isang praktikal na paraan upang maiwasan ang pag-aaksaya ng pagkain. Gayunpaman, maraming hindi nakaalam na ang pagpapabaya sa tamang oras ng paglalagay ng lutong pagkain sa refrigerator ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan, lalo na sa mga matatanda na may mahinang resistensya. Ayon sa United States Department of Agriculture USDA, ang lahat ng lutong pagkain na hindi agad kakainin ay kailangang ilagay sa refrigerator sa loob ng 12 oras matapos maluto. Kapag ang temperatura ng pagkain ay nanatili sa tinatawag na danger zone mula 5 degrees Celsius hanggang 60 degrees Celsius, nagsisimula ng dumami ang mga mikrobyo, tulad ng Clostridium perfringens at Bacillus cereus. Sa loob lamang ng ilang oras, maaaring umabot sa milyon-milyong colony-forming units CFU ang bakterya, sapat upang magdulot ng gastrointestinal infection. Ang mga sintomas ng ganitong impeksyon ay kinabibilangan ng pagsusuka, pananakit ng tiyan, at pagtatae, mga kondisyon na, bagamat maaring banayad sa mga nakababatang tao, ay mas mapanganib para sa mga matatanda dahil sa mas mabagal na paggaling at mas mataas na panganib ng dehydration. Sa ulat ng Centers for Disease Control and Prevention CDC, 2020, tinatayang 40% ng foodborne illness-related hospitalization ay nangyayari sa mga taong mahigit 60 taong gulang.
Mahalaga ring tandaan na hindi sapat ang amoy o hitsura ng pagkain bilang batayan ng kaligtasan. Maraming uri ng bakterya ang walang kulay, amoy, o lasa. Kaya't maaaring mukhang maayos pa ang pagkain kahit na ito ay kontaminado na. Sa ganitong dahilan, ipinapayo ng mga eksperto na sundin ang 2-hour rule bilang standard practice sa lahat ng uri ng lutong pagkain. Narito ang ilang praktikal na gabay para sa ligtas na pag-iimbak ng leftovers. Huwag hintayin na lumamig ng kusa sa loob ng maraming oras. Mas mainam na ibahagi sa mas maliliit na lalagyan para mas mabilis lumamig bago i-refrigerate. Gamitin ang shallow containers, hindi hihigit sa 5 cm ang lalim upang mas epektibo ang pagpapalamig. Iwasang iwan ang lutong pagkain sa rice cooker, kalan, o mesa ng higit sa 2 oras kahit pa may takip ito. Konsumuhin ang leftovers sa loob ng 3 sa 4 na araw. Ayon sa rekomendasyon ng FDA 2021. Para sa mga nakatatanda, ang pag-iingat sa pagkain ay hindi lamang bahagi ng tamang nutrisyon kundi isang pambihirang hakbang sa pag-iwas sa komplikasyon. Sa simpleng pagsunod sa tamang panahon ng paglalagay ng pagkain sa refrigerator, maaari nating maiwasan ang sakit. Mapahaba ang shelf life ng pagkain at mapanatili ang kalusugan sa mas maayos na paraan. Ang wastong pag-iimbak ng pagkain ay isa sa mga pinakaimportanteng hakbang sa pagpapanatili ng kaligtasan at nutrisyon, lalo na para sa mga taong lampas, edad 60. Gaya ng ating natalakay, may ilang pagkain na karaniwang inilalagay sa refrigerator, ngunit sa katotohanan ay mas mabilis masira o mawalan ng kalidad kapag pinalamig. Sa kabilang banda, may mga pagkain din na hindi maaaring iwanan sa labas, sapagkat mabilis itong kapitan ng bakterya na maaaring magdulot ng sakit. Ang simpleng kaalaman sa kung ano ang dapat o hindi dapat ilagay sa refrigerator ay maaaring magbunga ng malaking benepisyo para sa kalusugan mula sa pagpigil sa foodborne illnesses hanggang sa mas epektibong paggamit ng mga sustansya mula sa pagkain. Sa panahon kung saan ang kaligtasan sa pagkain ay mas mahalaga kaysa dati, ang pagiging maingat ay isang responsableng hakbang sa pangangalaga sa sarili at sa mga mahal sa buhay. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyon sa video na ito, i-like ang video bilang suporta. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang makatanggap pa ng mga praktikal at makabuluhang tips sa kalusugan para sa mga seniors. At i-comment sa ibaba alin sa mga pagkaing ito ang dati mong maling iniimbak at ano ang natutunan mong babaguhin ngayon